Ang ating pong sermon sa umagang ito ay pinamagatang The People Reaping a Whirlwind. Ito po ay matatagpuan sa Hosea, Ikabanata 8, talata 1 hanggang 14. Ang ating pong readings ay from Deuteronomy 28, verses 45 to 68, and Galatians 6, 1 to 18. Ang sermon pong ito ay hango pa rin sa sermon ni Dr. Bajima ng Ohamu sa Netherlands, sa New Zealand. Mga pinakamamahal na mga kapatid sa Panginoon, sa panahong ito sa Pilipinas, hindi na ang jeepney ang hari ng lansangan. Alam po ba natin yon? Motorsiklo, yeah. Motorsiklo na. Sila ang pangunahing transportasyon ng mga mamamayan, mga empleyado, estudyante, delivery man. Lahat po yan, ang gamit ay motorsiklo. If you look at the ratio ng mga sasakyan tumatakbo sa kalye, siguro malapit sabihin natin close 5:1. Kada isang four-wheel na sasakyan, merong kaagapay na 5 motorsiklo. Nakakabahala ang dumaraming aksidente sa motorsiklo. Nitong mga nakaraang panahon, tila halos sa bawat aksidente o banggaan sa kalye ay merong involved na motorsiklo. Ako, malimit ay nasa kalye at hindi makakalipas ang isang linggo na palaging may nakatihaya. At ang palagi nating makita ay mga aksidente sa motorsiklo. Kung ating pagmamasdang mabuti, tunay na panganib ang kanilang presensya sa kalye. Ang mga kaso, makita naman natin kung bakit sila marami at kung bakit lalo silang dumarami. Marami ang mga substandard na motor na hindi naman dapat nasa highway, lalo na yung mga, ano lamang ang tawag doon, yung e-bike o yung mga motorsiklo na scooter na hindi naman talaga pwede sa highway. Pero ganyan ang makikita po natin napakarami sa kalye. Nakikita rin po natin yung mga magkakaangkas. Talaga mga pasaway, hindi po ba? Wala ng helmet, magkakaangkas, yung bata ay ipit-ipit doon sa gitna. Ano po? Pasahero, may nakaangkas na bata, nandun yung nanay, iniipit yung anak. Marami po tayong makakita niyan sa mga highways. Yung iba naman, lahat na yata ng produkto ng Lazada at saka nakalagay lahat daw sa likuran niya, taas-taas. Ano po? Pinapayagan niya sa kalye, puno-puno yung sakay ng motor. At karamihan sa kanila mga baguhang driver, aminin natin hindi, sa silang napakaraming mga batang mga nagmamotorsiklo, mga wala naman talagang kaalaman sa kalye pero nabibigyan ng lisensya kahit mga baguhan kasi sabi nila motor lang naman yan. Iba kasi yung lisensya ng motor, iba yung lisensya ng four-wheel na maneho, na minamaneho. So sa motor, nakakakuha sila madali ng lisensya. Kaya naman, hindi na nababawasan ang motor sa Pilipinas. Kung mapapansin natin, nanganganak, lalong dumarami. Sa kabila ng mga trahedya sa motorsiklo, hindi sila natatakot. Bagkus, lalong nagiging hamon sa kanila ang magpatakbo nito. Hindi natatakot, walang takot. Marami pa nga ang umaasam na magkakaroon sila ng motorsiklo. Sabi nila, bahala na o ingat-ingat lang. But the truth is, kahit gaano ka mag-ingat, ang disgrasya ay anino na sa oras na ikaw ay naupo sa motorsiklo. Makabunggo at mabunggo ka, parehong disgrasya. Tama po ba? Mayroong kasabihan tayo mga Pilipino, kapag ikaw ay sumakay sa motorsiklo dito sa Pilipinas, ang isang paa daw ay nakalagak na sa hukay.
Alam natin ang kasasapitan, ngunit patuloy pa rin nating ginagawa. Ito ang mga taong mahilig na dalhin ang kanilang sarili sa iba't ibang bingit ng disgrasya. Kapag ikaw ay nagmomotor, yun ang klaseng tao ka. Palaging mahilig mong dalhin ang iyong sarili sa bingit ng kapahamakan. Sa diwang ito po natin titingnan at susuriin ang ugali at karakter ng bayang Israel. Sila ang mga tao, they are people na who loves being on the edge. Sila yung mga taong mahilig sa bingit ng kapahamakan. At ito po ang sinasabi ng mga sermon ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Pero bago pong lahat ay manalangin, sinasabi ng iyong mga salita, amin Diyos, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in Thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Tatlong bagay sa ating sermon ngayong umaga. Una, Israel has deliberately gone against God. Deliberate. Ang Israel ay talagang ini-insist nila yung katigasan ng kanilang ulo. Ini-insist nila na sila ay lumayo sa Diyos. Ito po ang sinasabi ng verse 1 to 6. Babasahin ko po sa Tagalog. Kanina, binasa natin sa Ingles. Sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trumpeta. Dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumira sa tipan ang aking bayan, at nilabag nila ang aking kautusan. Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway. Pumili sila ng mga hari na wala akong pahintulot, naglagay sila ng mga pinunong, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napupuot ako sa kanila hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan. Ang Diyos-Diyosang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iyay hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Seryoso po ang problemang hinaharap ng bayan ng Israel ayon kay Hosea. Ang major issue ng kanilang problema ay both agricultural and political. Dinaanan na po natin yan sa ating mga huling sermon. Agricultural kasi sinabi po rito, wala na sila halos na naitatanim sa kanilang mga palaya, sa kanilang mga taniman. Alam nyo, ang isang bansa, ang Israel, ay isang agricultural country sapagkat yun po yung papatakbo ng kanilang economy, ang mga kanilang pananim. Ibig sabihin, kung wala po silang pananim, wala po silang aanihin, sila po ay magugutom. Wala po silang pan-trade. Wala rin po silang kakainin. So, ang problema, wala na po yung kanilang mga pananim. Yun po ang isang problema. At ang pangalawang problema ay yung political. Alam po nating lahat, nasabi na natin sa ating mga huling sermon, na ang Israel o ang Northern Kingdom ay napapagitnaan ng dalawang magkaaway na bansa. Ang Egypt at ang Assyria. At alam po natin na itong mga bansang to, araw-araw ay threat sa kanila. Hindi na po sila nakakatulog marahil sapagkat anytime ay pwede silang sakupin ng mga bansang ito. Kaya naman napakahirap, hindi po ba? Sa atin, hindi seryosohin po dapat natin yung ginagawa ng China sa atin. Di ba? Hanggang ngayon, nakita po natin yung balita, ang Batanes ay sinasabi rin nilang kanila. Masyadong agresibo ang ginagawang iyan ng China sa atin. Of course, hindi tayo po pwedeng
magbaliwala sa mga bagay na yan. Katulad din ng Israel, ano po, ng mga panahon na yon. Yung mga agresibo at mga makapangyarihang bansa, katabi lang nila, border lang nila. At kung bakit yung Israel ay nasa pagitan pa ng dalawang magkaaway na bansa. So, napakalaki ng problema. At doon pa lamang sa mga problemang ito, nakikita na ng Israel ang kanilang pagbaksak. And they begin to panic. Papanik sila sapagkat pangitan na yung problema. Kaya lang, sabi nga natin kanina, itong mga Israelita, itong bayang Israel, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Yun ang problema sa kanila. Ito ang description ni Hosea sa bayan ng Israel at sa kanilang mga mamamayan. Kultura na nila na ilagay ang kanilang sarili sa bingit ng kapahamakan. Sa ating sariling pananalita, ugali na nila ang maglaro ng apoy. Trabaho na nilang hamunin ng Diyos sa kanilang mga pinaggagawa. Hanggang unti-unting mairaos nila ang katigasan ng kanilang mga ulo. Sabi ng mga talata, the Lord finds them guilty as charged and God's judgment is imminent. Nakabanta na ang judgment ng Diyos sa kanila. Ang paghatol ng Diyos ay pinakita ni Hosea sa dalawang bagay. Sinasabi sa atin ng talata, ang unang kanyang sinabi ay yung trumpeta. Trumpeta, kapag sinabi po ng Bible na trumpet, ito po ay instrumento ng paghuhukom. Ito ay hinihipan ng bantay sa watchtower upang i-anunsyo ang parating na panganib. At ito po ang sinasabi ng mga salita, ang babala ni Hosea. Ang trumpeta ay tumutunog na. At sa pangalawa, bakit sinasabing naandyan na? Bakit may urgency? Ang babala ni Hosea ay ang agila, o sabi po sa atin sa Ingles, vulture, buitre. Sa ibang salin, sabi ang agila ay umaalikid na sa bubong ng Israel. Kapag naandyan ang agila, ibig sabihin, meron dadagitin. At kapag siya'y umaaligid sa isang lugar, ibig sabihin, imminent na yung kanyang pagsalakay. Naka-ready na siyang dagitin ang bayan ng Israel. Noon hanggang ngayon, ang paghatol ng Diyos ay laging nakaamba sa rebellion. Hindi niyo po napapansin. Ang Diyos, ang kanyang judgment ay laging nakaamba. Mateo 3:10. Ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Israel? Ang palakol ay nakaamba sa may paanan ng puno. Alam po natin, noong panahon na Hosea, noong panahon ng Israel, ng Northern Kingdom at ng Southern Kingdom, ang mga tao ay patuloy na nagre-rebelde sa Diyos. Kaya naman, naging hatol sa kanila ng Diyos? Kamatayan, kapahamakan. The Lord sent them into exile hanggang maubos na ang lahat ng meron sila, pati ang kanilang pagkakilanlan. Marami ang namatay. Konti lamang ang nakarating. Marami sa kanila ay pinatay ng Diyos sapagkat iyon po ang judgment ng Diyos sa kanila sa katigasan ng kanilang ulo. Noong panahon pong yun. Pero ng panahon ng Panginoong Jesucristo, bakit po natin masasabing ang hatol ng Diyos ay nakaamba na? Sabi ng Panginoon mismo sa kanyang salita, ang palakol ay nandoon na sa puno ng may ugat. Isabihin, anytime, isang tapyas na lang, baksak na. Ibig sabihin, malapit na at nagaganap na ang paghatol ng Diyos. Paano ginagawa ng Diyos ang kanyang paghatol? Paano ba? Of course, sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng paghahayag ng gospel. Sapagkat ang gospel ay hindi lamang nagliligtas kung hindi ito ay hatol ng Diyos para doon sa mga hindi tatanggap nito. Kaya naman, simula nung una, noong panahon ni Hosea, kung saan binabasa po natin itong mga talatang ito, hanggang sa panahon natin ngayon,
hindi po nagbabago. Pareho pa rin ang katigasan ng ulo ng mga tao. Tandaan po natin, hindi nawawala ang judgment ng Diyos. Nariyan po palagi yan at nakaamba sa atin. Hindi ito pinalampas ng Diyos, and the Lord sent them to exile. Alam po natin, to Assyria and Babylon. At sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang hatol ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tinilakuran na nila ng tuluyan ang kabutihan. Yun ang sinasabi ng verse 3. Sila'y nagpakasama. Partikular at tukoy na pagsuway ang akusasyon sa kanila ng Diyos. Dalawang bagay ang sinasabi po ng ating mga talata. Una, nagluklok sila ng kanilang hari ng mga pari nang hindi isinangguni sa Diyos. Yun po kanilang ginawa. Nag-assign sila ng mga pari, ng mga saserdote sa bawat templo na kanilang ginawa. Sila mismo ang pumili at hindi nila ito hiningi ang guidance ng Panginoon at gumawa sila na sarili nilang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, sa binabanggit pong ito po ay nangyari at nagsimula sa binabanggit ni Hosea. Ito po ay nakatala na sa history ng bayan ng Israel. At kung atin pong babalikan aral, yung panahon ni Haring Solomon, na kung saan sa mga huling parte ng kanyang buhay, sa huling panahon ng kanyang paghahari, mayroong isang Jeroboam na biglang lumabas. No po. Siya yung tagapamahala ng mga pag-awain sa mga countryside. At itong si Jeroboam ay dahil sa kanyang mainit na paglaban kay Haring Solomon, siya po ay nag-exile sa Egypt. Matagal po siyang nagpunta sa Egypt sapagkat lantaran na po yung pagkalaban niya sa hari. Pero nung namatay si Haring Solomon, pumalit sa kanya yung kanyang anak, si Rehoboam. Ano po? Pareho, Jeroboam. Si Rehoboam yung anak ni Haring Solomon. At panahon ni Rehoboam, ay doon muli, ay nagbalik muli si Jeroboam. Muli siyang lumitaw. Ano po? At lumapit siya sa bagong hari. Ang sabi niya sa bagong hari, yung mga taong nag-aaklas doon na binigyan ng tatay mo ng mababang sweldo, sana naman palakihin mo at bigay mo yung dapat sa kanila. Pero si Rehoboam, sa kalooban din naman ng Diyos, imbis at mababasa po natin yan sa 1 Kings chapter 12, no po. Itong si Rehoboam, hindi nakinig sa payo ng mga matatanda, pagkos ang kanyang hiningi yung payo ng mga kabataan. At ang sabi ng mga naging payo ang naging sagot nitong si Rehoboam, sabi niya kay Jeroboam, hindi mangyayari yan. Kung ano yung binigay sa inyong pataw ng aking tatay, dodoblehin ko pa. At lalo ko kayong pahirapan. At yun nga nagbunsod upang magkaroon ng dalawang kaharian ang bayan ng Israel. Di ba? Kaya po naghiwalay. Yung parte ni Jeroboam na ay humiwalay. Yung tinatawag natin ngayong Northern Kingdom, yung Israel. At nanatili po yung pinakasyudad, yung Judah at saka itong kay itong may ilang party pa may ilang bahagi pa po doon ng ibang isa sa mga part lang na sumama po dito sa Judah. Alam po natin ang Judah ay ang kaharian na kung saan nilagay ng Diyos, iningatan ng Diyos. Sapagkat dito po ang kaharian ni David, si Haring Solomon, si Rehoboam. So ang Judah ay ang lugar na kung saan nandoon po ang templo na pinagawa ng Diyos sa Jerusalem. At ito po ang Southern Kingdom. At noon po, dahil ang templo ay nasa Jerusalem, itong mga humiwalay, itong Israel, palagi pa rin sila bumabalik sa Jerusalem. Kasi nandoon ang temple So kahit sila humiwalay na, yung Northern Kingdom, bumabalik pa rin sila. Kasi doon sila sumasamba sa Jerusalem.
Kaya naman yung ginagawang ito ng mga Israelita ay kinatakot at kinabahala nitong si Jeroboam. Kasi sabi niya, kung ito'y babalik sa Jerusalem, makukauli ito ni Rehoboam. Ibig sabihin, kakampi na to doon sa Southern Kingdom. Kaya naman, ginawa niya, sinolusyonan niya, mga kapatid. Ano ang kanyang ginawa? Nagtayo siya ng sarili niyang ng mga altar at mga bahay-sambahan. At dito po yung sinasabing golden calves. Yung mga Diyos, mga rebultong ginto. Yung pong rebultong ginto ay hindi po Diyos-Diyosan, Baal yun. Hindi po yung mga image na ginawa para kay Baal. Yung po mga rebulto ng calves o ng ano pa sa Tagalog ng calves. Rebulto ng guya, yun po ay ginawang rebulto para sambahin si Yahweh. Ano po, gumawa sila ng sariling Diyos-Diyosan, pero para yung Diyos-Diyosan na yon ay paraan para sambahin nila si Yahweh. Kasi wala sa kanila yung wala sa kanila yung templo. Alam natin yung templo na kung saan naghahandog sila ng Diyos-Diyosan, gumawa sila ng sarili nila sa Northern Kingdom. At dahil gumawa sila ng sarili nilang altar, marami para hindi na pupunta yung mga Israelita roon para makupunyayin dito sa Northern Kingdom. Bukod doon, nagtayo na siya ng sarili nilang mga saserdote. Alam naman natin ang saserdote, hindi po pwedeng maalis yun sa mga Levita, hindi po ba? Ang mga Levites lang ang binigyan ng karapatan. Hindi, ang punong pari, hindi, ang mga Levita, ano po, yun ay ni Levi. Pero itong mga ito, palbasi, wala naman sa kanila yung presensya ng templo. Bukod sa gumawa sila ng sariling sambahan, gumawa sila ng sarili ng altar, sila rin nag-provide ng kanilang sariling mga saserdote. So, ano ang aasahan natin? Ano po? At yan pong istorya, dito nagsimula ang unti-unti paglayo ng bayan Israel sa Diyos. Kaya naman, today, ganito rin po ang ating nasasaksihan sa ating mga paligid. Ang tao ay patuloy na humaling sa paganong uri ng pamumuhay. Kung mapapansin natin, puro grasya, walang kautusan. Gumagawa unti-unti sila ng iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan na umaayon sa kanilang makamundong pagnanasa. Simula po noong panahon na yon, sa panahon ni Jeroboam hanggang ngayon, ang Diyos ay nahumaling ang mga tao ay nahumaling sa rebulto. Hindi na sila nakalapit muli sa Diyos. Nahumaling sila sa mga Diyos-Diyosan na sa kanilang kaisipan, sinasamba nila si Yahweh, pero ang totoo, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, Israel has sold out her place with God. Sa bayan ng Diyos, yung kanilang pwesto, itong bayan ng Israel, yung kanilang bahagi, ibinenta na rin nila. Sabi ng verse 7, nagasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ito po yung ating title. Ang mga nakatayong trigay walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man yon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Nilalamo na ang Israel, naroon na sila sa gitna ng mga bansa bilang kasangkapang walang kabuluhan. Sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng mga astong naggalang mag-isa. Ang Ephraim na may umupa ng mga mangingibig, bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngay titipunin ko silang lahat. Hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Batid na natin, nung nakaraan pa na ang Israel ay nasa pagitan ng dalawang magkaaway na bansa, ang Assyria at ang Ehipto. Paano hinarap ng Israel ang problemang ito? Anong ginawa? Nanligaw. Hinabol natin lagyan ng Assyria laban sa Ehipto. Isipin niyo, imbis na humingi ng tulong sa Diyos, dumiskarte sila ng sarili. Dalawang bansa yung, sabi ko nga, problemang politikal, dalawang bansa yung nandoon sa kanilang dalawang boundary. Anong ginawa nila? Pinili nila ang Assyria. Ano po? Niligawan nila yon. Naglagay sa Assyria para meron silang kakampi in case na magkaroon ng giyera.
Tama ba yung kanilang ginawa? Makita po natin. The people reaping a whirlwind. Ito po yung sinasabi, unang-una. Nagasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang ibig sabihin ay nagtanim sila ng walang kabuluhan, kaya aani sila ng trahedya. Ayon kay Hosea, sila'y animoy mga tanim na trigong walang uhay. Nakakita na ba kayo ng trigong walang uhay? Of course, ang trigo kung walang uhay, ibig sabihin, walang harina. So ano silbi? Walang pakinabang, walang kwenta. Ang Israel ay ginagamit lamang at walang kwenta sa mata ng kanyang mga mananakop. Habang nililigawan nila yung mga bansang nasa tabi nila, hindi naman sila iniintindi. Sapagkat tunay, wala naman talaga silang mayambag. Wala silang kapakinabangan. Kaya ang layunin lang ng mga bansang ito, oo lang sila ng oo, sige. Bigay mo kung ano gustong ibigay, pero ang totoo, pinagbabalakan talaga silang sakupin. Ang tulong na hindi nila hinanap sa kanilang Diyos ay hindi nila hinanap sa kanilang Diyos pagkos hinanap nila ito sa kanilang mga sarili. Yun ang number one na problema. Merong Diyos na sa kanila'y nag-aaruga, pero hinanap nila ang tulong sa iba. Kaya mga kapatid, napakahalaga po niyang tulong na yan. Ano po? Kada linggo, lagi nating sinasambit. Ano po? Pag ba kayo maharap sa mga problema every week, palagi nyo bang sumasaisip sa inyong mga isipan yung ating palaging binibigas tuwing invocation? Di ba? Kanino ba nanggagaling ang ating tulong? Di ba? Napakahilig po natin, katulad nakita natin ang pagkakamali ng bayang Israel. Ang kanilang tulong, tinitingnan nila, hinahanap nila sa mga pinuno ng bayan. Pero nakalimutan na nila, ang tulong lamang nila, na tunay na tulong, ay manggagaling lamang, walang iba, kundi sa Diyos. Kaya nakakakilabot kapag ang mga Kristiyano, makita mo, popost sa Facebook, ay kay Digong ako, kay PBBM ako. Para bang ang tulong niya ay doon ang gagaling kay PBBM at saka kay Digong, kay Sara ngayon. Number bukas, meron na namang impeachment. Nakapako na naman ang mga tenga natin sa radyo at saka sa internet. Pero kung iisipin nating mabuti, ano ba kahalagahan na nagpapakamatay tayo sa pagkita sa kanila at may kakampi tayong mga politiko? Nang ibig sabihin, itong politikong ito magbibigay sa akin ng maayos na buhay. Wala pong ibibigay na maayos na buhay kahit sinong politiko. Ito magbibigay ng lahat ng aking pangangailangan, itong tutulong sa akin, hindi po kayo matutulungan. Tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin. At yan ang pagkakamali ng bayan ng Israel. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Hosea, animoy isang asno sila na gumagana mag-isa. Nakakita na ba kayo ng asnong gumagana mag-isa? O isang prostitute na naglalako ng aliw sa iba at worse, bumabayad pa ng aliw para sa kanyang customer. Yun ang representasyon nitong Israel. Nagbebenta ng aliw, bumabayad pa. Bumabayad ng aliw, nagbebenta ng aliw sa kanyang mga customer. Sow the wind, reap the whirlwind means something like what Paul said in Galatians 6:8. Ito po sabi ng Galatia 6:8, sabi ni Paul, the one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Napakaganda ng talata. Ang sabi, nagtatanim para sa kanyang sariling kabusugan, ay aani ng pagkasira. Samantalang ang nagtatanim sa Espiritu, meaning living in submission to the Holy Spirit, ang aani ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito ay nakasalalay ang ating kaligtasan sa ating mga gawa. Kung hindi, sinasabi lamang nito ng ating mga gawa
ang ating mabubuting gawa ay kapahayagan ng ating tunay na espiritual na kalalagayan. Kaya tanong ko, how do we influence people surrounding us? Paano? Anong pinagmumulan ng ating mga mabubuting gawa? Pangatlo, ang ating huling punto, Israel has only been pretending before God. Nagpipretend lang sila. Sabi ng verse 11, ang mga altar na ginawa sa Ephraim ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin at ang karneng handog kanila mang kainin, hindi pa rin ito kalukod-lukod sa akin. Gugunitiin niya ngayon ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila magbabalik sa lupain ng Ehipto, kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Juda naman nagparami ng mga lungsod na may pader, subalit lalamunin ng apoy ang kanilang mga lungsod at mga palasyo. Ano sabi ng talata? Pagkukunwari. Pinarurumi lamang ng Israel ang kanilang pagsamba sa Diyos sapagkat sa kabila ng pagtatayo nila ng maraming altar na paghahandugan para sa kanilang mga kasalanan, ang lahat ng ito'y paibabaw lamang sapagkat ang totoo ay hindi naman nila sineseryoso ang kautusan ni Yahweh at hindi talaga nila ito tinatanggap. Kinalimutan ng Israel ang Diyos na nagbangon sa kanya. Dalawang bagay ang paulit-ulit na sinasabing naging ugat ng kanilang kasalanan. Ang Israel sa pagtatayo ng mga palasyo at ang Juda ay nagparami ng mga lungsod na may pader. Ito ano ang layunin? To protect themselves. Nakita po natin po. Ang Israel ay nagtatayo ng mga palasyo, mga ng army. At ang Juda naman nagtatayo sila ng mga 45 cities, 45, yung mga cities na pinaikutan ng mga maog. Yun ang kanilang ginawa. Anong pinakikita nito sa atin? Hindi masamang gumawa nun. Pero ang basa ni Yahweh sa kanila, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Kaya nilang protektahan ang kanilang mga sarili. Makikita natin, kinamumuhian ng Diyos ang pagtatayo ng sariling mga gusali at moog sapagkat ito ay pagyayabang sa harapan ng Diyos. Kung babalikan natin ang Genesis 11, na magkaisang tao na itayo ang Tore ng Babel, na ang layunin ay upang abutin ng Diyos sa kanyang trono, nagalit ang Diyos sa kanilang pagmamayabang. Kaya iniba ng Diyos ang kanilang mga lingwahe upang hindi sila magkaintindihan. Ang Israel ay nagtayo ng maraming altar para sa kanilang mga paghahandog, ngunit walang bungang espiritual. Hindi sila naging malapit sa Diyos. Sa Nehemiah 4:14, nang muling tayo ni Nehemiah ang bakod ng Jerusalem, kanyang ipinaalala na dapat nilang alalahanin ng Diyos sa kanyang kadakilaan una sa lahat. Ito po ang sinasabi ng Nehemiah 4:14, remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, and your daughters, your wives, and your homes. Parehong pagtatayo, yung isa ay walang pakundangan sa Diyos, yung pangalawa kay Nehemiah ay may pagkilala sa Diyos. Sabi ng 2 Kings chapter 18 and 19, nung sinakop at winasak ni Sennacherib ang Israel, kasama pati ang Juda. Ang lahat ng 45 cities, 46 lahat po ang bilang. Lahat ng mga cities, mga syudad ng merong moog na binabanggit natin kanina, lahat po ito ay sinira at kinubkob lahat. Ang tanging nakaligtas, hulaan nyo, ang bayan ng Jerusalem. 46 cities na merong moog, lahat po yun ay sinira. Ang tanging nakaligtas ay ang Jerusalem. Mga kapatid, baka sabihin natin, siguro magaling ang pagkakagawa ni Nehemiah sa Jerusalem. Maganda. Talagang maganda yung moog. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin, kaya nangyari ito
dahil ang Diyos ang nagligtas sa kanila. At ito po itinala ng 2 Kings 19:20. Sinabi ng Panginoon kay Haring Hezekiah, I have heard your prayer. Naririnig ng Diyos ang pananalangin ng Juda. Ang Juda ay patuloy pa rin nananalangin sa Diyos. Ngunit ang Israel ay matagal nang lumimot sa Panginoon. Ang Israel ay halimbawa ng isang bansang reliyoso. Nakita po natin, reliyoso. Gagawa sila ng maraming templo, nag-expand sila ng maraming sambahan para sa maraming tao, kaya lang gumagawa sila ng sarili nilang style ng pagsamba. Tandaan natin po mga kapatid, ang number 1 kasalanan ng Israel na pinag-uugatan ng lahat ng kasalanan ay ang commandment number 1. Hindi po ba? Idolatry. Meron na silang ibang Diyos at hindi yun si Yahweh. Hindi si Yahweh, hindi ang Diyos, ang tunay na Diyos ang nakaupo sa kanilang mga puso, kung hindi ibang Diyos. Kaya naman kahit ano po yung ginagawa nila, tatayo sila ng maraming templo, gumawa sila ng sarili nilang mga poon, at sinasabi nilang, ito si Yahweh, dito kayo sumamba, si Yahweh yan. Nakita po natin, unti-unting lumayo ang bayan ng Israel. Kasi naghahandog sila sa golden calf doon sa mga guya. Sabi nila, nakakarating yung kay Yahweh. Hindi naman yun ang panuntunan ni Yahweh sa mga handog. Ano po? Yun ang kanilang patuloy na ginagawa. Kaya naman, ang Diyos ay muhing-muhi sa kanila. Kaya naman, itong mga pagsambang ito, yung pagiging reliyoso, ay lumaganap na. Kaya makita natin hanggang sa panahon ni Paul, sa Acts 17:22, noong si Paul ay nagpunta sa Athens, di ba, nag-observe siya, napakarami naman rebulto sa lugar na ito. Ang daming rebulto. Sabi niya, men of Athens, I see that in every way you are very religious. Sumasamba ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng mga rebulto. At ito ang sitwasyon ng Iglesia ng Diyos bago magkaroon ng reformasyon. Tandaan po natin, ang Roman Catholic Church, which is yung pinakamalaking church, ano po, ay ganito ang kalalagayan. Ang mga tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga relics, ng mga patrons, at ng mga indulgences. Religiosity is favored over relationship with God. Religyoso ang tao, pero wala namang relasyon sa Diyos. Bakit? Sa pag-aakala nila na sila'y lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng rebulto, wala naman. Patuloy din silang lumalay sa Diyos sapagkat hindi sila lumalago sa katotohanan ng kanyang mga salita. Dahil kinilimutan nila ang Diyos, ibinalik muli sila sa pagkaalipin. Nakita po natin, mula sa Egypt, sabi natin ang bayang Israel ay under saan? Sa pagiging alipin ng masang Ehipto. Pinalaya sila ng Diyos. Di ba? Pinalaya sila sa pagkaalipin. Pero dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, muli silang ibinalik ng Diyos sa pagkaalipin. Bakit? They sent them into exile. Dinala sila sa ibang dayong bansa, doon sa ibang kultura, ibang sinasambang Diyos, doon sila dinala. Gusto niyo pala alipin kayo, tsaka lang kayo. Ba't kayo mananatili rito? Ang lupang pangako ay para sa mga anak ng Diyos. Hindi kayo karapat-dapat dito. Diyan kayo sa exile, diyan sa bansa ng Assyria, diyan kayo sa Ehipto, ibalik uli kayo sa pagkaalipin. Tandaan natin sa mga pag-aaral natin, pinatawad sila at muling ibinalik ng Diyos, binigyan muli sila ng panahon at araw upang sila makasamba, makapaghandog at manumbalik sa Kanya, ngunit kanilang binaliwala ito at muli silang nagpailalim sa mga Diyos-Diyosan. Napakahalaga. Lahat ng pagbibigay, ginawa ng Diyos para makapanumbalik ang Kanyang bayan sa Kanya. Pero nakita natin throughout history, noong ang tao ay nagsimulang, ang Israelita, ang kanyang covenant people, ay nagsimulang sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi na sila natanggal doon. Hindi. Maging ang Juda.
Kaya useless ang temple eh. Nang huli, nung sinira na ng Diyos ang templo, kalooban ng Diyos na mawala na kasi wala na talagang sumasamba sa Kanya. Wala nang gustong bumalik sa Diyos. Maliban na lamang kung hindi kikilos ang Diyos sa Kanya. Yan po ang sitwasyon at kalalagayan ng bayang Israel. Sa mundong itong ating kinasasadlakan, pinaliligiran tayo ng mga taong andoon na sa bingit ng kapahamangan. Those people are reaping a whirlwind. Ano ba ang ating itinatanim? Mga kapatid, may pagkakaiba ba sa kanila? Paano ba tayo namumuhay? Katulad ba ng mga Israelitang ito na palaging hinahamon ng Diyos sa araw-araw ng kanilang pamumuhay? Kung meron man tayong pagkakaiba sa kanila, ito ay babala sa ating lahat. We are on the last days. Hinatulan na ng Diyos ang sanlibutan ito. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, dalangin ko, nawa masumpungan nating patuloy ang Diyos at patuloy nagtatapat sa Kanya mga salita. Huwag tayong mahulog na katulad nitong mga Israelita na naging kumbinyente na labanan ng Diyos at tuluyang lumayo sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Mga kapatid, mga aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabigat po ang mga nilalaman ng mga salitang ito. Mabigat po ang mga hatol na aming napakinggan at nasaksihan. At tunay din po na nakita po namin ang kasalanan ng tao na sadyang iyong kinamumuhian. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga salitang aming pinag-aralan sa mga oras na ito ay magkaroon ng pagkakataon na makita po namin ang aming mga sarili sa lahat ng ito. Makita po namin ang halimbawa ng bayang Israel na kung sakaling kami patuloy na mamumuhay ng malayo sa inyo, ay tatanggapin po namin ang parusa sapagkat iyon po ay nakalaan na para sa amin. Huwag mo hayaan, Panginoon, na kami mawili sa buhay na aming kinasasadlakan. Huwag mo po hayaang, Panginoon, na mawili kami sa mga lifestyle na aming patuloy na kinahuhumalingan. Ilayo mo po kami, aming Diyos, sa mga bagay na yan. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na ito ang magiging Diyos-Diyosan po namin. Amin dakilang Diyos, nakita po namin ang iyong babala sa mga taong nag-iisip na ang akala nila ay malapit sila sa inyo. Sa mga taong patuloy na tumatawag sa inyo, pero iba naman ang kanilang ginagawa. Mga tao na patuloy na nananalangin sa inyo, pero iba naman ang motibo ng kanilang mga puso. Huwag nawa po kaming masadlak at matulad sa mga taong ito. Tulungan mo po kami, aming Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga salita, na siyang ipinarinig mo po sa amin sa umagang ito. Makita po namin muli ang daan papunta po sa inyo, aming Diyos. Tulungan mo po kami. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.